Yan ang pag-dispatch sa rescue team ng Armed Forces of the Philippines mula sa Villamor Air Base patungo sa Cebu. Sila ang re-responde at tutulong sa mga naapektuhan ng pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Naramdaman din sa probinsya at lungsod ng Iloilo ang pagyanig ng malakas na lindol kagabi. Nagsagawa na po ng assessment ang mga otoridad sa ilang gusali para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. At may ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Connie, isinailalim sa inspeksyon ang government offices at iba pang high-rise buildings sa lungsod at probinsya ng Iloilo matapos ang malakas na pagyanig kagabi. Sa Iloilo Provincial Capital, may mga nakitang bagong bitak ang Engineer's Office at PDRMO sa pagsusuring isinagawa ngayong umaga. Inaalam pa kung ang ibang bitak ang luma na. Ina-assess pa ng provincial government kung pahihintulutan ng makabalik ang operasyon o sa operasyon ang Kapitolyo mamayang hapon. Samantala, kanina balik na rin sa normal ang operasyon sa Iloilo City Hall matapos na-assess ng Office of the Building Official na safe na sa occupancy ang building maging ang Legislative Building. Sa kasalukuyan, nagsasagawa rin ng rapid visual assessment ang DPWH-6 sa ilang istruktura sa rehiyon. Matandaang maliban sa Cebu, naramdaman din ang pagyanig sa Western Visayas at Negros Occidental kung saan karamihan sa mga residente ay lumabas sa kanilang bahay at pinagtrabahuhan. May ilan ding nirespondihan ng medical team matapos mahilo. Dahil sa pagyanig, sinuspindi rin ang face-to-face classes sa ilang LGU sa Iloilo Province, Capiz, Aklan, Bacolod City at Negros Occidental. Connie, isinailalim na rin sa yellow alert status ang Visayas Grid matapos nagka-force outage ang 27 planta ng NGCP. Sa kabila nito ay may sapat pa rin na supply ng kuryente sa Panay pero inaabisuhan pa rin ang mga consumers na magtipid muna sa paggamit ng kuryente. Connie? Yes, Kim, naramdaman din ba ng husto yung lindol dyan sa area ninyo? Actually, no, may mga videos or kumbaga na hindi masyado Connie, pero kumbaga on my personal experience, no, at parang nahihilo tayo and may mga nakikita din tayong videos sa mga malls na gumagalaw, no, yung mga ilaw, yung mga chandelier. Ramdam na ramdam din actually, Connie, dito sa lungsod at sa Western Visayas. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan at ingat kayo dyan. Kim Salinas. Labing-tatlong luxury vehicles na mga diskaya ang kinumpiska ng Bureau of Customs kaninang madaling araw dahil wala raw kaukulang dokumento. Pagpapaliwanagin din ng BOC ang kanilang mga tauhan kung bakit nakalusot sa kanila ang mga mamahaling sasakyan. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kuha yan sa mismong compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Isa-isang inilalabas sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya para dalhin sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. 2:37 a.m. ng madaling araw nang isa-isa ng magdatingan dito sa tanggapan ng Bureau of Customs ang mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya. Base sa impormasyon, 1:54 a.m. kanina na makaalis sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City ang unang batch na mga ito. May kita din natin na naka-convoy ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group dito at ilang minuto lang din ay posibleng magdatingan na ang iba pang mga luxury vehicle. Base sa impormasyon, nasa 12 hanggang 13 luxury vehicle ang nakatakdang i-turn over ngayon sa Bureau of Customs. 2:43 a.m. naman ang dumating ang pangalawang batch ng mga sasakyan. Pasado alas 5 ng umaga nang dumating ang ikatlong batch ng mga luxury vehicle. Ito raw yung mga hindi umaandar kaya kinailangan pang gamitan ng tow truck. Sa kabuuan, 13 luxury vehicle na ang nasa loob ng BOC. Ano lang kami dito for security reason dahil dadalhin dito. Ang info ko dito is warrant of seizure yan kaya tapos dadalhin dito na inisyu ng Bureau of Customs. Yun lang ang information na kaya naming sabihin as of now. Isinagawa ng Customs ang warrant of seizure and detention sa 13 sasakyang walang katibayang lehitimo umano ang pagkakabili.
Bigo raw maibigay ng mga diskaya ang mga papeles na mga ito sa loob ng palugit na ibinigay ng customs hanggang kahapon. Una nang kinumpiska ng mga otoridad ang 12 sasakyan ng mga diskaya matapos magsagawa ng raid sa compound ng St. Gerard Construction noong September 2. Isinuko naman ng pamilya Diskaya ang 16 pa nilang mga sasakyan noong September 4. Ayon sa BOC, iisyuhan ng show cause order ang ilang tauhan nila para maipaliwanag kung bakit nakalusot ang ilang luxury vehicle ng mga diskaya kahit wala naman itong mga kaukulang dokumento. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa pinsalang iniwan at mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, kausapin po natin si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam dito sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Walang anuman, Manny. Opo, ano na ho ang ating latest count sa mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol? Total number of injured is 175. Total number of deceased is 53. So this comprises 5 towns in the north, in the 4th district of Cebu. I see. At sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin po ang search and rescue operation sa mga ano-ano hong lugar pa? There are some barangays in Bogo na retrieval na lang. Wala nang retrieval na lang ng mga casualties. Okay, at ilan pa ho Hindi pa mapasok. I see. We don't have the numbers pa, but more or less para mga 15 may mga casualties doon na ni-retrieve ngayon. I see. So hindi pa ho ito kasama doon sa sinasabi ninyong 59 casualties? Hindi pa kasama. 53. 53, sorry. Yes. Ito po, Governor, pakiulit lamang po. So kung 53, tapos meron pa ho tayong mga 15 more na 15, sigurado na for retrieval na lamang po. Yes. Okay. Ano ho ang mga lugar na pinaka nadali ho ng malakas na lindol? Bogo City. Ano pa po? Doon yung epicenter. Bogo, San Remeo at saka Midillion. Ma'am, In kayo that ho, order. Yes. oho, meron din ho kayong video na nakita rin ho, no, na nandun ho kayo sa isang pageant po, no, I think, no, dun sa isang hotel. Gala night po ito. Radisson Hotel. Opo, pakikwento. Asia. Opo. Pwede po bang pakikwento sa amin, Governor, yung naramdaman ninyo mismo at yung mga nakita po ninyo doon sa pagyanig ng 6.9 na lindol noong gabi na yon? It was really talaga scary. We were kasi nag-sponsor yung province ng Miss Asia Pacific Quest, no? So it was a gala night. So bandang huli na, yun nangyari doon. So all of a sudden, we just felt the building shake. Tapos may mga chandeliers na huhulog. So me and Mrs. Yong, yung Operation Smile, isang beneficiary, at saka si Joseph Tan, yung may-ari ng franchise. Doon kami sa ilalim ng table, no, nagtago kami doon. Tapos nung na-minimize na yung shake, lumabas na kami sa exit. So we went out of the building kaagad, but it was really talaga scary yung nangyari. Very strong. Oho, at meron ho tayong nakita rin sa ilang sa mga video noong mga kasamahan niyo po, may mga nasugatan din ba? Merong na-sprain kasi nagtakbuhan, tapos may isang contestant ata na-sprain kasi nahulog sa stage, yung gano'n. Naman, minor injuries lang naman. Nothing serious yung sa Cebu City. Okay. Ang Pangulong Marcos po ay nakatakdang dumating din po daw dyan sa Cebu. Yes. Ano ho ang abiso na sa inyo? From what I heard, galing siyang Masbate and he will fly to Cebu. We are just awaiting for his arrival here at the Bogo Provincial Hospital. Nandito yung aming Joint Operation Center. Alright. Inside the compound, yes. Opo. Pakikwento po sa amin at baka sa pagdating po ng Pangulo dyan ay mabigyan pa ho kayo ng mga tulong na kakailanganin pa ho ng inyong probinsya. Lalo na at kanina ho nakausap po namin yung inyong pong staff din at sinabi po na kailangan ng mga medical practitioners, ng mga volunteers po. Ano ho ang lagay ng mga ospital natin kung nasaan ngayon yung mga nasugatan at yung mga namatayan din po? So far, nakaya naman namin yung mga hospitals, provincial hospitals, tsaka yung mga private hospitals nag-offer na
So some of the patients already brought to the private hospitals, no, na kaya naman namin maybe sa medicines sa mga provincial hospitals, yung additional medicine. At saka what we need now is prepared food, yung cooked food. I see. So for now, naka-order naman kami. Alright. Kailangan talaga ng water at saka medicine. So yung medical staff parang okay naman kasi nagpadala na si Governor Tamayo from Southern Cotabato ng medical staff dito at saka si Mayor Isko magpadala na rin ngayon. I see. Marami daw na mga gusaling napinsala ng husto, no, yung mga infrastruktura. Ano ho ang assessment natin so far? Dito sa Bogo, may mga may mga gusali na like yung McDonald's dito, sira-sira. Yung ibang bahay naman, yung sa loob lang because of the shaking, nabasag yung mga gamit. But the structure naman is there. And dito sa Bogo, mostly yung mga roads, na nasira yung roads, I see. like the usual, parang sa Bohol noon, yung mga roads, no? Yeah. Ay, ipapaulit ko lamang po sa inyo, may mga impassable na mga daan ho ba ngayon na talaga hong kinakailangan nyo ring mapuntahan at hindi ho nyo mapuntahan yung ibang mga lugar? Yes, I'm still stabilizing the situation here in the Bogo Provincial Hospital, but I've sent my team to the other municipalities. So far naman, stable na yung situation dito. Hindi na as bad as it was this morning, no? Kasi napadala na namin yung mga patients, yung mga casualties to the city. Okay. And to the nearest Kamusta po ang ating linya ng komunikasyon, tubig, kuryente, yung mga pasilidad po tulad ng mga airports and seaports po natin? Yeah, sa Cebu City naman, okay. It's just dito sa Sports District, Bogo City, may mga casualties. Yun lang yun. Of course, an earthquake, it's always the power that is affected. So wala pa po? Water as well. Wala pang dito, wala pang kuryente dito. Yung airport po ninyo at mga pantalan, kamusta? Okay naman, functional naman. Everything else is functional except for the affected municipality. Okay. But of course, I heard yung mga ibang hotel sa city, nasira din yung mga structures nila. Aha. Okay. Again, babalikan ko ho yung mga nasa ospital pa, nagpapagaling. Sabi niyo meron pong 175 na sugatan. Ito ho ba ay nasa isang ospital lamang dyan sa Bogo o kalat-kalat pa rin ho? Hindi, pinaano na namin, we sent them to the city na, I yung see. mga ibang hospital, saka ibang provincial hospital that's nearby. So yung mga critical patients were dito. Okay. Dito, napadala na namin. So, Alright. the last 3 hours. Marami pong salamat, Governor, at Thank you. ipagdarasal po namin kayong lahat dyan. Thank you so much for your time. Thank you. We need help. Thank you. Bye-bye. Yan po naman si Cebu Governor Pamela Baricuatro.